Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa mensahe mo po, Panginoon, sa umaga pong ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon, upang ang aming matututunan, Panginoon, sa umagang ito ay may apply namin, Panginoon, at may sagawa namin, Panginoon, ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, upo po tayo. So, yun. Good morning po. Parang walang tao Good morning! Yun. Pasensya na po hindi ako nakapolo ngayon kasi wala nang kasya sa akin. Lahat fitted na. Kaya, so pagpasensyaan nyo na lang muna yung suot ko ngayon. Kasi wala na talaga, hindi na kasya. Dahil yan sa blessing ng Panginoon. Kaya tumataba tayo. Yan, si Arjel, lakas mag-amen. So, bago tayo mag-start, magpapasalamat muna ako sa Lord kasi sa araw-araw na binibigay ng Lord sa akin na blessing. No, ang tagal naming pinagpipray na, lalo dun sa sa discipleship namin na pinagpipray namin si Crisel. Ina-acknowledge ko yung misis ko nandyan. Tapos, pinagpipray namin na yun yung prayer request ko na sana yung magiging trabaho niya is wala ng pasok ng Sunday. No, yun lagi po yung pinagpipray namin. No, answered prayer na po yung pinagpipray namin kasi wala na siyang trabaho. No, makakapag-church na siya pag Sunday. Nag-resign na po siya sa trabaho. No, yun po yung answered prayer. Pero we trust God, no, gaya ng message natin sa araw na to. At nananampalataya kami. Yung faith namin sa Lord is hindi nawawala. So, ngayon po, ako na lang yung nagtatrabaho sa amin. Pero God is good dahil hindi po kami nagkukulang. Lahat po ng bills, ako na po ako na po lahat ang nagbabayad, sasakyan, bahay, kuryente, tubig, no? Pero, yun, si Lord na po ang bahala sa family namin. So, sa umaga pong ito, ito na po yung last na month siguro na ako yung magbe-preach kasi darating na po sila pastor next month. Pero, hopefully, gagamitin pa rin tayo ng Lord sa pagpipreach. Si Lord na po ang nakakaalam nun. Kasi kung ako lang, ayoko. Pero wala tayo pong magagawa kung si Lord po yung magtatalaga sa atin dito sa sa mga gawain niya. No? So, ang message po natin sa umagang ito is about po sa trust. No? Meron po ako ditong katanungan, why we should trust God. Meron po akong mga points dito na mapag-aaralan natin ngayon. Number 1 po dito is, God has always provided for you. No? Sino po naniniwala na kayang i-provide ng Lord yung mga pangangailangan natin? Ay, parang mahina Hindi ba kayo naniniwala? Sino dito yung naniniwalang kaya i-provide ng Lord yung pangangailangan natin? Amen. No, alam niyo ba yung kwento ni Joseph? Hindi si Kuya Joseph si Jose sa Tagalog. Hindi rin si Jose. No? Si Joseph the Dreamer. No? Si Joseph po ay isa po siyang naninirahan sa Ehipto. Isa po siyang taga-Egypt na siya po ay nanaginip na i-short ko na lang po nanaginip po siya na merong dun sa trigo na kanilang inaani, yung 12 na trigo is lumuhod sa kanya maging yung araw at buwan. No? Si Joseph po ay yun po ang binigay ng Lord na gift sa kanya. No, lahat po tayo ay merong
kanya-kanyang give, di ba? So, yun po yung sa nangyari po kay Joseph is, ah, yun po yung napanaginipan niya hanggang nakarating po siya dun sa kaharian ng Paraon. No? Siya po yung nanaginip, yung Paraon po yung nanaginip ng 7 days na, ano ang tawag yun? 7 days na taghirap at 7 days, yun na po yung pagkaka-translate ni Joseph dun sa panaginip ng Paraon. No? 7 years na tagutom at 7 years na nakasaganahan. No? So, dun po sa panaginip na yon is, naganap po ang Paraon ng tao na kayang gawin yung, kasi nga magkakaroon ng ng tagutom, no? Kaya ginawa nilang si Joseph yung magiging, kumbaga siya yung magiging leader dun sa kanilang sa kaharian nila, no? Dito sa kwento ni Joseph is kung hindi nagtiwala yung Paraon dito kay Joseph, no? Kung hindi siya nagtiwala na siya yung magiging leader is magiging masalimuot yung kanilang sambahayanan. Kasi no, si Jose yung ginamit ng Lord para dun sa mangyayaring tagutom is meron silang makakain. No, and he deserve your trust. No? Nagtiwala yung Paraon kay Jose. No, and sabi rin dito, no, God has always provided you. No? Ginamit si Jose para i-provide dun sa mga tao yung kanilang mga pangangailangan, no? Yun. Sabi dun sa number 1, God has always provided for you. Then, number 2 po tayo. God has proven Himself faithful and patient. No? Sino po naniniwala dito na faithful ang Panginoon? No? Lahat ng mga pangangailangan natin is ipoprovide ng Panginoon. No? Grabe yung mga natin, no, yung mga testimony natin, no. Ang hirap ng pinagdadaanan natin ngayon. Pero isa sa advantage natin is meron tayong dapat na meron tayong trust, no. Kanino? Sa Panginoon. Kasi siya lang yung magpo-provide ng lahat eh. Example na lang diyan is pag nagji-gym ka, 'di ba, merong yung barbell, yung pinaka no, yung ginaganon. So, kaya natin siyang buhatin, siguro mga 1 hanggang 20, hanggang 100. Pero kaya natin yan kung mga 1,000 na. No? Di ba hindi na natin kaya? Ganon din yung mga problema natin. Ganon din yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. No? Hindi natin habang buhay na kaya. No? Kaya ibigay natin sa Lord. No, ibigay natin sa Lord yung pagtitiwala kasi tandaan natin na ang Lord ay faithful. No? Ang faithful ang Lord and patient. No? Then buksan po natin sa Romans 5:8. Kay may Tagalog kanyan kay? Pasensya na po mahirap po ako makaintindi ng English eh. Kaunti lang. Kaya sa Tagalog po tayo. Romans 5:8. Sabi dito, subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. No?
Ganun ka-faithful yung Panginoon. No, hinayaan niyang mamatay yung kanyang kaisa-isang anak para kanino? Para sa aking makasalanan. Para sa iyong makasalanan. No, lahat tayo dito makasalanan eh. No? Taas ka ang kamay dito yung walang kasalanan. Wala, di ba? Lahat tayo dito makasalanan. Pero dahil ang Diyos ay faithful, no, ang Diyos ay patient, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa mga kasalanan natin. No? So, bakit hindi tayo magtitiwala sa Panginoon? Bakit hindi tayo magtatrust sa Panginoon? No? Yung kaisa-isa niyang anak binigay niya para sa iyo na makasalanan. No? He deserved our trust because He could have given us the penalty for our sins that we deserve, which is death. But He didn't. He gave us His Son to take our place so that we could live. He deserved your trust. No? Kaya deserve ng Panginoon yung trust natin. No? Minsan, mas nagtitiwala pa tayo sa mga kaibigan natin kaysa sa Panginoon eh. No? Mas sinasabi pa natin yung mga problema natin sa mga kaibigan natin. No? Dun sa mga tao. No, minsan pag nagsasabi tayo dun sa mga kaibigan natin, lalo na kung hindi mga mananampalataya, lalo na kung mga hindi believer, no, mali pa yung i-advise sa atin. No, minsan i-advise pa sa atin, maglaslas ka na. Magbigti ka na. No, ganun. O kaya magre-relapse ka na lang ng bawat sandali palayain ang pusong. No? Ganun eh. Pero, kung ibibigay natin yan sa Panginoon, kung magtitiwala at magtatrust tayo sa Panginoon, no? Hindi na natin kailangan makinig ng December Avenue. No? Yan, tinuturo ni Jackie si Kyla. No? Kaya, deserve ng Panginoon ng trust natin. Sa Panginoon lang tayo magtitiwala. No? Because God is faithful. Amen? Sabihin nga natin, God is faithful. Amen. God is faithful. Sino po inaantok? Sumigaw ng amen. Wala. Gising pa. So, number 3 po tayo. God is not a liar. No? Hindi po sinungaling ang Panginoon. If God says something is green, you can bank on the fact that something is indeed green. Why God says something will happen? It might as well have already happened because it most certainly will. You get the point. He speaks the truth. He is the truth. No? Ang Panginoon, ang katotohanan. No? Sabi po sa John 14:6, John 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. No? Tama nga naman. At tama nga naman talaga na ang Diyos ang katotohanan. Amen? Sino pong naniniwala na ang Diyos ang katotohanan? At totoo nga na kung tayo mananampalataya sa Panginoon at magtatrust sa Panginoon, no, makakamtan po natin. Ano yung sinabi kanina ni Ashley, yung 3 sagot ng Lord? Yes, no, at saka wait. No? Pag sinabi ng Lord na yes, di ba, ibibigay niya yan. Pag sinabi ni Lord na no, no talaga. Pero pag sinabi ni Lord na wait,
hindi ibig sabihin nun na sinungaling ang Panginoon. No, yung wait, hindi ibig sabihin nun sinungaling siya. Kundi, ang wait, ang ibig sabihin po nun is maghintay tayo. No? Minsan kala natin siya na. Minsan kala natin ito na. Minsan kala natin akin na. No? Yung pala minsan inaalaw lang ng Lord yung mga bagay na gusto natin ng panandalian dahil gusto ng Lord na matuto tayo. Pero hindi ibig sabihin nun na sinungaling ang Panginoon na binigay niya tapos babawiin niya lang din. Hindi po yun yung ibig sabihin ng Lord. Kundi may plano ang Panginoon sa ating buhay. No? Kaya tatandaan nating lahat na ang Lord ay hindi sinungaling. No? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Mag-trust lang tayo sa Panginoon. So, number 4. Pang-apat po tayo. Number 4. Yan. God is consistent. No? Amen po ba? God is consistent. Amen. Alam niyo po ba yung trust na pinag-uusapan natin ngayon is may kwento ko lang is turili na nangyari sa buhay namin. Isa po kaming bunga ng pagtitiwala ng aming father, ng aming papa, no, si pastor. Kung hindi niyo po na itatanong is nanggaling po kami sa Payatas. Nanggaling po kami sa napakahirap na buhay sa Payatas. At dahil po sa pagtitiwala ng aming papa ay napunta po kami dito sa Caloocan at ngayon po tayo magkakasama dito. Alam niyo po ba yung buhay namin nung dumating kami dito is wala pong trabaho si papa at saka si mama. No? Ang tangi lang pong sinasandalan namin is pagtitiwala sa Lord. No? Wala pong trabaho si mama at saka si papa. Tapos si ate, graduating ng 4th year na siya noon. Tapos ako, college. No? Wala pong silang trabaho. Pero dahil sa pagtitiwala po nung aming papa is, nakagraduate na po yung ate namin, nakapasa na po ng board. Ako po, sad to say, hindi po nakagraduate. Pero, dahil sa pagtitiwala is, okay naman po yung financial ko ngayon. No, hindi po ako nakagraduate. Ang work ko po ngayon is nag-grab po ako. No, baka minsan po masakyan niyo po ako, libre na po pag nasakyan niyo po ako. No, yun po ang trabaho ko ngayon. Tapos yung kapatid namin na si Sam is hindi pa siya board passer pero graduating na siya ng engineer. No? Ganun kabuti ang Panginoon. Yun yung bunga ng trust na tinanim ng father namin. No? Kaya, ang Lord ay consistent. No? Kasi hanggang ngayon, patuloy pa rin kami binibless ng Panginoon. No? Patuloy pa rin kaming pinagpapala ng Panginoon dahil sa pagtitiwala namin sa Kanya. No? Kaya kung tayo minsan, nag-struggle tayo sa buhay natin, no? Kung minsan, wala tayong baon. No? Naalala ko yung baon ko noon, 70 lang. Sa bagay, size pa lang naman ng jeep noon eh. Size pa lang yung pamasahe sa jeep noon. So, ang Lord ay consistent, no, sa pagbibigay niya ng blessing. No? Gaya nga ng sinabi ko, tayo man, hindi tayo naging consistent sa Panginoon. No? Aminin natin yon. Hindi tayo consistent sa Lord. Minsan tinatamad tayo pumunta sa church. No? Aminin natin. Minsan, susunod na, next week na lang ako attend. No? Ako, sa ano ko talaga, lalo pagka Saturday. Kasi Saturday lang yung pahinga ko eh. Saturday lang ako nagde-day off eh. Kaya, minsan tinatamad ako mag-practice. Sabi ko kaya bukas na, Sunday na lang kaya ako mag-practice. No? Pero hindi pwede. No? Ganon tayo minsan eh. No? Si Lord consistent, pero tayo,
Hindi tayo consistent, no? Etong month na to, ganadong-ganado tayo mag-church. Ganadong-ganado tayo pumunta sa simbahan. Next month, may problema tayo na hindi inaasahan. Tamad ako mag-church, ah. next week na lang, no? Ganun tayo, hindi tayo consistent, pero ang Lord ay consistent. No, gaya nga yung kwento natin kanina kay Jose. No? Si Lord ay consistent dun sa binigay niyang vision kay Jose. No? Siya yung magiging hari, no? Lahat ng mga kapatid niya ay yuyukod sa kanya. No, maging yung sabi dun sa panaginip niya, yung buwan pati yung araw magbabaw sa kanya. No, so nangyari yun kasi consistent yung Panginoon eh. Pagdating nung araw na tagutom na, no, dinala niya yung mga kapatid niya tsaka magulang niya dun sa kaharian ng Paraon, no? Nagbow sa kanya yon kasi nga siya na yung pinagkaanuhan na maging leader ng bansa na yon. No? Kaya so si Lord ay consistent simula pa nung una. No? Simula pa nung panahon nila Abraham, nila Moises. No? Consistent na yung Panginoon hanggang sa ngayon. No? Sino ba ditong naniniwala consistent ang Panginoon? Amen. No? Sabi sa Hebrew 13:8, Hebrew 13:8. No? Si Jesu Kristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman, no? He is the same yesterday and today and forever. No? Ang Diyos, si Jesu Kristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman, no? Ganun siya ka-consistent. No? Siya yung mga naging Diyos ni Moises. Hanggang ngayon, siya pa rin yung Diyos natin. Hindi yun nagbabago. Yan ang lagi natin tatandaan, no? Hindi porket nung sinauna pa ay iba yung Diyos nila, no? Siya pa rin yung Diyos na pinupuri natin ngayon. Siya pa rin yung Diyos nila Moises, nila Abraham. No? Kaya magtiwala tayo, manalig tayo sa Panginoon na ang Diyos ay consistent. No? So sabihin nga natin, consistent. Iyan. So, punta po tayo sa point number 5. So, yun, maaga na naman po tayo makakauwi kasi ako na naman po yung preacher. Yan. Sa number 5, sabi dito, God knows you better than you do. No, sino naniniwala na mas kilala ka ng Diyos kaysa kilala mo ang Diyos? Amen. No? Kasi alam ng Diyos lahat sa atin. No, sabi dito, because He is God, siya ay Diyos. He knows everything there is to know. Nothing escapes His knowledge. He knows everything there is to know about you. He knows you. He knows your heart, your ambition, your dreams. No? Bata pa lang siguro tayo, alam na ng Diyos kung ano yung natin. No? Kung ano yung mangyayari sa buhay natin. No? Ganun yung Lord eh. Hindi pa nangyayari sa iyo, alam niya na kung anong hindi mo pa alam yung mangyayari sa buhay mo, pero yung Lord alam na. No? At mas kilala ka ng Lord ng mas malalim pa. Hindi lang kilala ka niya sa pangalan mo, hindi ka kilala ng Diyos dahil lang sa appearance mo, kundi alam ng Diyos yung puso mo. No? Lagi natin tatandaan yan.
No, kaya pag nagpe-pray tayo, di ba, dun sa unang prayer natin is, no, dapat pinapalinis natin yung puso natin. Lalo na sa mga music team na aakyat dito. Always cleanse our heart. No? Kasi alam ng Diyos yung puso natin. No? Kung meron tayong mga hindi tama sa puso natin is ang Lord lang ang makakapagtama niyan sa puso natin. So sabi sa Luke chapter 12 verse 7, ngunit maging ang mga buhok ng iyong ulo ay bilang na lahat. No, pati pala yung yung buhok natin bilang ng Lord. Kung ilan 'yan. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. No? Yan. Minsan nag-struggle tayo, no? Unang-unang struggle natin is financial. Yan talaga ang unang-unang struggle ng isang tao. Kasi hindi tayo maagalaw kung wala tayong pera. Di ba? Hindi ka makakapunta sa mall. Hindi ka makakapag-aral kung wala kang pera. No? Hindi ka makakapag-apply ng trabaho kung wala kang pera. Kaya financial yung unang-una nating kahinaan eh. No? Pero sabi dito, yung maya nga eh. No? Yung mga ibon nga eh. Hindi sila namumroblema kasi pinuprovide ng Panginoon yung mga pagkain nila eh. Pinuprovide ng Lord yung titirhan nila. No? No? Yung hayop pa kaya, binibigyan ng Lord ng makakain, ng pangangailangan niya. Tayo pa yung mga anak niya. Di ba? So, bakit hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, di ba? Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon sa mga problema natin? Di ba? Kaya kilala ka ng Diyos. No? Kahit hindi mo sabihin, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. No? Pero be specific lang dun sa mga pangangailangan natin. Siyempre, kailangan nating i-voice out sa Panginoon. No? Paano ba tayo nakikipag-usap sa Panginoon? Ano ba yung unang-unang tools natin para makipag-usap sa Lord? Prayer. No? Manalangin tayo sa Panginoon. No? Pangalawa na tools natin is magbasa tayo ng Bible. No? So, tatandaan natin na mas kilala tayo ng Lord kaysa mas kilala natin siya. No? Alam niya lahat sa atin eh. Pero tayo minsan hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Aminin natin yan. Minsan nag-worry tayo. Yung pag-worry pa lang natin is nawawala na tayo ng tiwala sa Lord. No? So, sabi doon, God knows you better than you do. No? Mas kilala ka ng Panginoon at alam niya kung ano yung pangangailangan at kung ano yung nasa puso mo. So gaya balik tayo dun sa kwento ni Jose, alam ng Lord yung puso ni Jose, no? Mas kilala niya si Jose. Alam niya kung ano yung mangyayari dun sa magiging past. Ay dun sa magiging mangyayari dun sa present. Ay, tama ba? Dun sa future. Dun sa future. Kaya dun pa lang is tinalaga niya na si Jose dun sa tinalaga niya na kay Jose yung mangyayari na yon, no? Alam na ng Lord yung mangyayari dun sa bansa na yon. So ganun kaalam ang Panginoon. Ganun katalino ang Panginoon, no? Kaya sa buhay natin, huwag tayong mangangamba, no? Although minsan talaga dumarating tayo sa point na nangangamba tayo, pero
No? Hingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. No? Ihingi natin sa Panginoon yung trust na kailangan natin para sa ating mga pangangailangan. No? Magtiwala tayo sa Panginoon dahil tatandaan natin, alam ng Panginoon, hindi mo pa sinasabi yung problema mo, alam na yan ng Lord. Hindi mo pa sinasabi na kailangan mo ng pantuition, alam na yan ng Lord. Hindi mo pa sinasabi na kailangan mong pambili ng kuryente, pambayad ng kuryente, tubig, mga bills mo, alam na yan ng Lord. No? All you need to do is makipag-communicate ka lang sa Panginoon. No? Manalangin tayo at magbasa tayo ng Bible. Although ako, hindi naman ako araw-araw nagbabasa, pero siguro mga two times a week. No? Pero magbasa pa rin tayo kahit isang beses. No? At manalangin tayo. Sino ba dito yung nananalangin araw-araw? Amen. Manalangin tayo araw-araw. No? Bago tayo matulog, mga pangangailangan natin sa mga kinabukasan, salamat natin sa Panginoon. So, po tayo sa number 6. God is not surprised by your situation. No? Hindi na nasusurprise yung Panginoon ngayon sa mga pangangailangan natin. No? Meron tayong mga meron tayong mga pare-parehas na pangangailangan, no? Tayo, gaya niyan, financial, no? We have insecurities, pero iba-iba tayo ng insecurities, no? We eat, pero iba-iba tayo. Lahat tayo kumakain, pero iba-iba tayo ng kinakain. Iba-iba tayo ng gusto. No? We have sin, no? Pero lahat tayo makasalanan, pero iba-iba tayo ng kasalanan, no? Kaya hindi na nasusurprise ang Panginoon sa mga ganyang sitwasyon. Kasi nung una pa lang, alam na ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin. 'Di ba? Gaya nga ng sinabi ko kanina, alam na ng Lord kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Alam na ng Lord yung magiging future natin. No, alam na ng Lord kung saan kanya itatalaga. Alam na ng Lord, bago ka palang isilang, dito ka mapupunta. Si Jackie magiging head nurse, no? Amen. No, si Kyla magiging flight attendant sa napakalaking sa Emirates, no? So, no, ang gagawin lang natin is, alam na ng Lord yan no? Ano na lang ang gagawin natin? No, para matupad yung mga plano ng Panginoon. Ano na lang yung gagawin natin? No? Trust the Lord. No, magtiwala tayo sa Panginoon. No? Magtiwala tayo na consistent siya. No? Magtiwala tayo sa Lord. Yun lang yung dapat nating gawin. No? Buksan natin sa Ecclesiastes, sa Tagalog, mga ngaral. Chapter 1, verse 9. Ang nangyari ay siyang mangyayari, at ang nagawa na ay siyang gagawin, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. No? Yung mangyayari sa'yo sa future, is nakatalaga na talaga yan sa'yo. No? Kaya tatandaan natin, hindi tayo ang pumili sa Panginoon. Siya yung pumili at tumirang sa atin. No? Kaya pinili ka ng Panginoon para sa mga bagay na yan. No? Kaya yung mangyayari sa'yo is hindi mo yan pinili, hindi mo yan choice, kundi yan yung plano ng Lord sa'yo. No? Lahat ng mangyayari sa'yo is hindi mo yan choice. No? Lahat ng yan ay plano sa'yo ng Panginoon dati pa lang. No? Itong 6 na napag-aralan natin is, no?
pag-pray natin na i-apply natin ito sa pang-araw-araw na buhay natin, no? Yung pagtitiwala sa Panginoon. No, ano yung anim na yon? Number 1 is God has always provided for you. Number 2, God has proven Himself faithful and patient. God is not a liar. God is consistent. God knows you better than you do. God is not surprised by your situation. No? Tatandaan natin at i-apply natin sa araw-araw nating buhay yung pagtatrust sa Panginoon. No, hindi lang naman about sa financial yung pagtitiwala sa Panginoon eh. Kundi gaya niyan, meron tayong mga sakit, no? Yung pamilya natin may sakit. No? Yan yung mahirap na sitwasyon. Pero ano bang dapat nating gawin, no? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Dahil ang pagtitiwala ay bunga ng pananampalataya, no? Laging magkatambal yan. Ang trust sa Panginoon ay faith. No? Kaya sabi dito, nasa panig mo ang Diyos at karapat-dapat siyang pagtiwalaan. Pinakita niya ang kanyang sarili at nais niya na tulungan ka. Kung may kaibigan kang nagpakita ng 6 na katangiang ito, tiyak na madali mo siyang pagkakatiwalaan, no? Pag may kaibigan ka palang ganitong, nasa kanya yung 6 na napag-aralan natin is madali mo siyang mapagkakatiwalaan, no? Madali mong maibibigay yung trust mo sa kanya. Kaya ibigay natin ang ating tiwala sa tanging karapat-dapat na Diyos. Lumapit tayo sa Kanya ng may kumpiyansa at pananampalataya. No? Lumapit tayo sa Panginoon ng merong trust dahil ang trust ay bunga ng ating pananampalataya. No, ibigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, mga suliranin, papuri at pasasalamat. No, hindi lang pala papuri at pasasalamat ang dapat nating ibigay sa Panginoon, kundi yung mga problema natin, mga karamdaman natin, no? Kung ano man yung pinagdadaanan natin. No, pare-parehas tayong may problema. Tatandaan natin yan, pero iba-iba tayo ng sitwasyon. No? Kaya walang kayang makapag-solve niyan ng mga problema natin. Gaya nga yung example ko kanina, no? Yung sa barbell. Kaya natin yan hanggang 1, hanggang 10, 20. Pero hindi na natin kaya yan pag mga umabot na ng 1,000. No? Parang yung problema natin yan eh. No? Kaya natin sa una, kaya natin magawa ng solusyon, kaya nating magawa ng remedyo. Ganon tayo minsan mga Kristiyano, remedyo lang, okay na. Pero pag yan, napuno na, pag sobrang dami na ng problema mo, no, para ang bomba niyan, sabog ka na lang. No? Minsan, nagpapakamatay, ganon na lang yung Ganun na lang yung yung naiisip na gawin eh. No? Pero tayo, anak tayo ng Diyos. No? Believers tayo. Tayo nakakilala sa Panginoon. No? Ang isa lang sinasabi ng Panginoon dito, magtiwala ka sa akin. Magtiwala tayo sa Kanya. No? Ang pagtitiwala natin ay bunga ng pananampalataya. So, ibigay natin, pasasalamat sa Lord yan. No? Yung mga talent natin, sa Lord yan. No? Minsan, nag-struggle tayo sa mga ginagawa natin. Trust the Lord. No? Magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magpo-provide ng lahat yan. Can we all stand? Pwede kong tawagin yung music team. Pwede ba nating awitin yung healer? No?
No, sa umagang ito, panalangin natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon na hindi mawala. No, ilapit natin, iluhod natin sa Panginoon, iiyak natin sa Panginoon yung ating mga, minsan yung sakit natin, no? Meron tayong mga sakit, financial problem, spiritual problem, no? Lahat ng problema natin, ibigay natin sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Panginoon, no? Ilapit natin sa Panginoon sa umagang ito. So, awitin natin yung healer. Sa umagang ito, itong kantang to, pwede nating i-symbolize natin na prayer natin. No? Yung awit na ito. Si Lord lang yung kailangan natin sa umagang ito. Si Lord lang yung kailangan natin sa araw-araw na buhay natin. Tatandaan natin na si Lord hindi yan nagkukulang. Tatandaan natin na si Lord, ang Panginoon ay hindi siya nagbabago, kundi siya ay consistent. No? Ang Panginoon ay hindi sinungaling. Alam niya lahat ng bagay sa atin. Alam ng Lord kung ano yung mga pangangailangan natin. Impossible sa iyo, Panginoon. Nothing is impossible for you. Tunay nga na walang imposible sa Panginoon kung tayo magtitiwala sa Kanya. No, magtiwala tayo sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Impossible for you. You hold my hand in your hand. It's impossible for you. Nothing is impossible for you.
pwede ba nating ilapit sa Panginoon? Pwede nating isigaw? Pwede nating ipanalangin sa Panginoon? Pwede nating iiyak sa Panginoon? Yung mga needs natin, no? Yung karamdaman, yung financial, no? Ilapit natin lahat sa Panginoon. Kung nag-i-struggle tayo sa faith natin, kung nag-i-struggle tayo sa araw-araw na buhay natin, kung nag-i-struggle tayo sa mga ginagawa natin, no? Ilapit natin sa Panginoon. Walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang Panginoon, no? Hindi si pastor, hindi yung church. Hindi ang makakatulong sa iyo nag-iisang Panginoon lang. Tiwala ka sa Panginoon. Pagkatiwala mo lahat, no? Kung may pinagdadaanan ka sa umagang ito, kung meron kang mga pagsubok na nai-encounter sa umagang ito, ilapit mo sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon kung ilalapit natin yan. No, walang imposible sa Panginoon kung ibibigay niya yan. No? Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Is impossible for you. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible for you. You hold the world in your hand. Salamat po, Panginoon. Alam namin na tunay, Panginoon, na walang imposible sa iyo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at nagtitiwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw po ang nakakalam ng lahat ng bagay. No, hindi pa po nagsisimula ang lahat, Panginoon. Alam niyo na, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nakatagumpayan, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay consistent, Panginoon. Hindi ka po sinungaling, Panginoon. Alam niyo na po, Panginoon, ang mangyayari sa amin, Panginoon. Alam namin na ang aming future, Panginoon, ay katagumpayan na kasama ka, Panginoon. Na ang mga struggle po namin sa umagang ito, sa mga darating na araw, Panginoon, ay binibigay na namin sa iyo, Panginoon. Karamdaman, Panginoon, ay sinusuko na namin ito sa inyo, Panginoon. Ang pasasalamat, Panginoon, ay tinataas na namin sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, ay dahil ikaw ay nariyan, Panginoon. Sa umagang ito, ang kapurihan at pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon. Ang nagtitiwala, nananalig sa Panginoon ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen.